Magandang araw, good day mga kababayan. Welcome po sa ating episode ngayong araw. I'm Lindon Gatulong. Ngayong araw mga kababayan, pag-usapan natin itong very well-known na isabong. Okay? Very well-known na isabong mga kababayan na grabe ang paglipana po, nitong tawag nitong gambling na ito, sugal mga kababayan. Kahit na mga bata ngayon, bantayan ninyo mga gulang natin, bantayan ninyo mga anak ninyo kasi mahirap na, Alright, pag-usapan natin ito mga kababayan. May mga senador po natin ngayon, buti pa itong mga senador natin mga kababayan, may mga iniisip na magagandang gawain nila mga kaibigan natin para sa ating bayan. Yung ibang mga mambabatas natin mga kaibigan, nag-isip na sila paano ma-impeach si Sara. Paano nila hanapan ng paraan para mapatalsik mga kaibigan si BP Sara. Sige sila prepare mga kaibigan kung anong magandang gawin nila mga kababayan. Samantalang ating mga senador nag-isip po ng para sa ikabubuti po ng ating mamamayan, sa ikabubuti po ng ating bayan. Ang ibig ko pong sabihin dito, excuse me po, ay ito pong batas po na nais pong gawin ng ating iilan sa mga senador mga kababayan na nagtulak po nito para po maisabatas po itong pagbabawal na po or pag-regulate ng isabong. Grabe itong isabong mga kababayan. Alam niyo, itong isabong, isa rin ito sa mga naging mainit na issue na parang nakalink doon mga kababayan sa yung namatay na mga sabonghero. At dinawit pa si Atong Ang mga kababayan. In the coming episode natin mga kababayan, pag-usapan din natin ito yung isabong mga kababayan yung nawala ng mga sabonghero. But this time, dito muna tayo sa batas po na nais gawain ng ating mga senador. At dito po sa published news, mga kababayan, Senators push laws versus online gambling. Ayan, maganda. Sabi dito, sa nakuha natin mga kaibigan na balita po, Senator Juan Miguel Zubiri has filed a bill seeking an outright ban, ganda to, on all online gaming in the country. While Senator Sherwin Gatchalian naman filed a measure banning the use of e-wallets in online gambling. Iba pala ito. Yung e-wallet, yung pong pagdadaanan ng pera. Yung online sabong, yung pong makikita mo talaga na nagpatayan yung mga manok doon. Tama po ba ako? Hindi ako dito Kasi wala akong alam sa totoo lang baka sabihin ninyo para bang linuloko mo kami. Hindi po. Wala akong mga bisyo, mga vices na gano'n mga kababayan. Hirap nga tayo sa buhay. Yung hanap ng pera, hirap, tapon mo lang na sa gano'n. Bili ko na lang yan ng bigas at kung ano-ano pang mga epiktos na magamit sa bahay. Wala ako niyan. So, in short, wala akong alam, mga kababayan, sa mga sugal na yan. Whether sabong inaktwal o isabong o kung ano-ano pang mga uri po ng mga gambling
Ano po? Wala po ako. Okay, now. Sabi dito mga kababayan, the former Senator President said, si Subiri itong sinasabi siguro dito. The former Senator President said that while the administration had already closed its door, okay, to offshore gaming operators, online gambling has emerged. Aba. Na sinabi po dito, while totoo nga po na ang administrasyong ito ay napasirado po yung offshore gaming, yung POGO, offshore gaming operators, POGO po. Pero, lumabas naman mga kababayan, itong online gambling mga kababayan, nag-emerge siya. Ano po? Lumabas as an even more dangerous, mas matindi at peligro pa po ito. Ano po? More dangerous problem that has creep, gumagapang po into people's home. Kasi pwede ka na nasa loob ka lang ng bahay mo, nasa kwarto ka lang. Pwede ka nang magsugal doon. Imagine mo. That has crept into people's homes even after government had supposedly banned Philippine offshore gaming operators, mas kilalang POGO, mga kababayan. Okay? Sabi nila dito, bakit po isinulong nila ito? Sabi niya, dito sa balita, let's not kid ourselves. Huwag nating paglaruan ang ating sarili. Okay? Huwag nating gawing parang bata. Parang ganon. Gambling addiction looks different now. Aba? Ang addiction ng sugal mga kababayan ay iba na ngayon. Hindi kagaya noon, kailangan kang pupunta. Kung doon ka sa, mahilig ka ng sabong, pumunta ka sa Kakapit Gallery, ano po, manunugal ka doon, mananabong ka. Ngayon, iba na. At iba pa, yung iba pang mga gambling po, kailangan kang pupunta. Pero ngayon, iba na, sa bahay ka na lang. Ano po? It now looks like a kid with a phone under the covers at 2 a.m. Imagine natin yan. Madaling araw na, abot ka ng mga alas 2 ng madaling araw, mga kababayan. Losing the family's grocery money on an online casino site. Grabe. Yung pang-grocery, mga kababayan, na pera sana na ilaan siguro ng kanilang pamilya, mawawala, mga kababayan. Mawala ito. Kasi kinuha na pala ng kasama nila sa bahay, yung mga bata, dahil po itataya nila dito sa online sabong na ito. O online gambling, mga kababayan. Okay. Sabi dito, under this proposed Anti-Online Gaming Act of 2025, ito ang bill na gusto nilang gawin. Under sa proposed bill na ito, mga kababayan, Anti-Online Gambling Act of 2025, ang nakasaad po, nakalaman po dito, all forms of online gambling in the country will be prohibited. Ayun na. Kang papatok ito Papatok sa majority, pero magre-react ang mga iilan nito, yung mga addict na talaga, mga kababayan. Ano po? Okay? Prohibited all forms of online gambling. Ang laman ng proposal na batas po ng senador. Lahat ng uri po ng online gambling sa ating bansa talagang bawal, prohibited talaga.
pinarticularize dito mga kababayan, including digital betting platform. Yung tataya ka dyan sa use of the cellphones, ano po, digital, or saan ka ba? Basta digital. Doon ka ba sa computer mo? Okay? Mobile applications, yung mobile apps na tinawag nila. And websites that allow users to place wager through phones, tablets, and computers. Ayun. Sabi pa dito mga kaibigan, the bill also mandates ISP or ISPs, meaning Internet Service Providers, mobile network operators, and digital platforms to block access to gambling websites and remove related app within 72 hours upon notice from the Department of Justice or Philippine Amusement and Gaming Corporation. Maganda ito. Ito yung mga implementing office, mga kababayan, o agency na magre-regulate dito. Sabi nila, we see a lot of online casino ads in our payment wallets. Celebrities even endorse them. You can see the names or you can see the memes of what they call scatter. Talaga itong scatter, narinig ko ito. On social media, these memes make a parody of people losing a lot of money in online gambling. Eh sabi pa dito mga kaibigan, matapos rin ni pinail ni Gatchalian, Senator Gatchalian ang kanyang measure, yung PAGCOR said, it is open to imposing stricter regulations against online gambling, mga kaibigan. Sabi nila, it is the prerogative of our lawmakers to propose laws which they think will be beneficial to the public. Sabi ng PAGCOR dito, mga kababayan. Si Senator J.B. Ejercito naman, mga kababayan, agreed with the calls to strict online gambling, calling in particular electronic cockfighting o isabong as worse, sabi niya, than Pogo. Mas matindi pa ito, mga kababayan, itong isabong kaysa doon sa Pogo. Because of the consequences of isabong, e-games, online gaming, and all that, I think the government should be strict with this, and e-wallets should prevent being used for online gambling, mga kababayan. Sabi ni Senator Ejercito. Tama naman po. Mga kaibigan, sa totoo lang sa ngayong panahon, kaya nga po hindi ko maintindihan, mga kaibigan, istrikto tayo, istrikto ang ating gobyerno. Lahat ng mga yung sa Pogo, huli. Nung binana nila, mga kababayan, itong Pogo, hinuli. Mga kaibigan, ang lahat. Pati pa yung mga abogado, mga kababayan, na sa tingin ko po, ano naman kasalanan ng abogado, mga kaibigan, in the case of Harry Roque, na naglo-lawyer po siya kasi abogado kung hindi lang siya abogado. Hindi naman siguro siya, mga kaibigan, lalapitan ng itong Pogo operator, isa sa mga Pogo operators para pagtrabahuin, mga kababayan, para maging I should say, legal para maka-operate sila. Kung hindi abogado siya, siyempre wala siya. Abogado siya. Ang problema, napasama pa dito, mga kababayan, kasi hinabol si Harry Roque, knowing Harry Roque, mga kababayan, malapit dito sa ating Pangulo, former President Duterte, malapit kay Inday, at supporter na talagang supporter, mga kababayan. Kaya po, habol ng habol, mga kaibigan,
at kung ano-anong mga kasalanan po ang binato po doon sa kanya, hanggang sa tuluyan na lang siya, mga kaibigan, ngayon, na buti pa, lumayo muna dito sa ating bansa kasi ang gulo. Mga kababayan, sa totoo lang, ano po? Now, ako ay admire, mga kaibigan, ano po ha, dito sa ginawa, mga kaibigan, ng ating kasalukuyang gobyerno, na dapat tanggalin yan kung sa tingin natin ito'y nakakasira, mga kaibigan, sa kinabukasan ng ating mga kabataan, lalong-lalo na kung sila ay napasama na dyan, mga kaibigan, sa vices na yan o bisyo na yan. Sa tingin ko po, maganda naman ang intensyon. Wala naman tayong oposisyon doon. Hindi naman tayo mag-o-object, mga kaibigan. In the case sa akin, gaya ng sinabi ko, mga kaibigan, kanina, na yung sugal na yan, wala sa akin yan. Wala akong alam yan. Ano po? Pero, it's not that because wala ako dyan, kaya nga ako sumang-ayon dito sa ginawa ng gobyerno. Dapat lang po. While it is true, on the other side, yung gobyerno natin, mga kababayan, kumita naman. Hindi po ba? Kaso lang, linagyan ng political color, mga kababayan, kaya nagkaganon-ganon yon. Mayroon naman talagang pugo, mga kababayan, na loko-loko. Pero sa tingin ko lang po, this is my personal view, hindi naman lahat na nagpugo dito sa atin, mga kababayan, mga loko-loko, pugad ng krimen. Sa tingin ko, hindi po lahat. But hindi ko rin sinabi, mga kababayan, na wala yung ganun. Meron talaga. Meron namang makikita tayong kagaguhan talagang ginawa. Ano po? Yung video, makikita mo na ginugulpi, tinorture, mga kababayan, yung mga kapwa nila, mga Chino. Ano po? Yung kanilang mga trabahante, mga kababayan, na pinagpalaro siguro doon pagkatapos magsahod. Hindi po ba? Mayroong mga kalukuhan talaga. Ayun, tama yun. Pero ang sa akin, mga kaibigan, kung merong pugo, example lang po, na naiwan at walang kamaliang ginawa, mga kababayan natin, para sa akin, kumita ang ating gobyerno May buhis na kinita ang ating gobyerno doon. Sabi na, kasi gambling yan Ay, kung gambling ang pag-usapan natin, tanggalin na lahat ng gambling. Wala na kahit isang iiwan speaking of gambling. Ano po? Because whether it be, it's a government-regulated gambling, mga kababayan, but still a gambling. Ano po? Gambling din yun. Walang ginawa or walang kasamaang ginawa na sinasabi, mga kababayan natin. But it is still a gambling. Di gambling din yun. Ganon din yun. Ano po? Ay, sa atin dito may nag-i-exist na ganon Bakit yung mga cockfighting natin, mga kababayan? Kahit saan ka sa bansa. Yung actual cockfighting talaga, pumupunta ka sa galyera. Di ba yun gambling? Gambling din yun. Meron pang ibang mga pasikrito dyan kung ano-ano yung mga ginagawa, mga kababayan dyan, although legal. Of course, may mga illegal, marami. Gambling din yun. What I mean, na yung pugo, for example, mga kababayan, nagbigay ng income sa ating gobyerno, kaparihan itong mga gambling operators at gambling activities dito sa ating bansa na pinayagan naman po na kung tutuusin, it's
the same gambling but in different ways and forms, mga kababayan. Kumita doon sa pinayagan ng gobyerno, yung ibang klaseng gambling, kumita ang gobyerno natin because may amusement tax yun. Ano po? Itong dito sa Pugo na hindi naman gumawa ng kalukuhan, di kumita naman din ang ating gobyerno. Ano po? Yung mga gumawa ng kalukuhan, mga kababayan, dapat lang maalis yun siya. Okay? Ang ibig ko pong sabihin, sa aspeto po ng economic, ano po, may mga taong nagtrabaho doon. Ilang Pilipino mga kababayan ang nawala ng trabaho. Ang tanong natin, nung mawala na itong mga Pugo na yan, including yung walang ginagawang masama, di na-displace yung kanilang economic sources, mga kababayan. Nasaan sila ngayon? Di mahirap sila ngayon. I understand, yung iba hindi pa nga nakapagtrabaho. So mag-isip na naman ng kung anong kalokohan siguro, pera lang. Ano po? Napakahirap talaga, mga kababayan. Pumunta ako dito sa usapan na ito, mga kaibigan, because we're talking of online gambling. Tapos, napag-usapan dito, mga kaibigan, itong tinatawag nila na pugo-pugo nga, mga kababayan. Ang sinabi ko po, to once and for all, maalis na itong gambling sa atin, mga kababayan, be it online or actual, kung anong klase ng gambling, mga kababayan, di alisin na natin yan lahat. Di ba? Bahala na yan kung mawala ng revenue ang ating gobyerno out of their operations, mga kababayan. Gustuhin naman natin linisin, dilinisin na natin lahat. Ako ay am for one na gusto kong malinis ng ganyan. Total naman, minsan, di naman ako umingis ng ganyan. Wala sa aking buhay, mga kababayan. I am the one na mas gusto kong malinis yan. Pero on the other side naman, tinitingnan natin, other sources of revenue, mga kababayan, sa ating gobyerno, plus sources of income din sa ating mga kababayang Pilipino na nagtrabaho din doon. Ano po? Alright. Now, balik tayo dito sa ating pinag-usapan, mga kababayan, tungkol dito sa ipupush po nila, isusulong na batas. Ako, I like this one. Ano po? I like this one. Ipagpatuloy natin itong istorya dito sa news, mga kababayan. Sabi dito, we see a lot of online casino ads in our payment wallet. Sabi dito kanina, di ba? Yung mga celebrities nga, sila pa ang nag-i-endorse. Kaya, mga kababayan, sabi ni Gatsalian, yung measures na pinail nga niya, di ba? Alright. Doon naman sa kay Senator J.B. Ejercito, na sinabi niya, agree siya sa panawagan to restrict online gambling, calling in a particular electronics, cockfighting, yung isabong, mga kaibigan. Worse than Pugo. Mas grabe pa ito kaysa sa Pugo. Kita mo yan? Sa akin, mga kababayan, nakikita rito bakit nga pinayagan itong mga online, mga kababayan, ng ating gobyerno? I understand may mga franchising ito At kumuha ito ng mga legalities nila, mga kababayan, ano po, diyan sa ating, dito po sa ating gobyerno, na para sila makapag-operate. Wala namang problema yon kasi sinunod nila, gusto nilang maging legal Kagaya ng mga hindi loko-lokong mga Pugo, gusto nilang maging legal, mga kababayan. Ngayon, ang gustong mangyari ng ating gobyerno, aalisin na talaga itong Pugo na ito. So be it. At nangyari nga na naalis. Ang problema kasi dito, pumalit itong mga electronic, mas masahol pa po. Ano po? Mas masahol pa dito sa Pugo, mga kaibigan. Kaya nga po sabi ko, sino naman na nasa sa gobyerno natin ngayon, mga kababayan,
ang nagtulay dito sa mga operators na ito, yung mga owner niyan. Sino naman ang nagtulay sa kung sino naman na mga opisyal ng ating gobyerno, mga kababayan, para sila makapag-operate legally sa ating bansa. Kita mo? Ako ay buy for the opinion of Senator J.B. Ejercito. Mas masahol pa po ito sa Pugo, itong online, mga kababayan. At tama yung mga observations. Kaya nga po, there was one time, parang nasa terminal ata ako noon. Kaya ako, mga kababayan, mas, dito sa kay opinion ni Senator J.B. Ejercito, mga kababayan, mas okay ako dito matindi talaga ang epekto, mga kababayan. As I've said, mga kababayan, bakit nabigyan ng permiso po o permit na makapag-operate itong mga online? Mas masahol pa po ito. Uulitin ko po. Mas masahol pa po ito. Kaysa sa Pugo, mga kababayan. I observed in one of the occasions, mga kababayan. Parang nasa terminal ako doon. Terminal, something like bus terminal siguro yun. Nagtaka ako na may isang parang kumpol ng tao doon, mga kababayan. Curious naman ako, because of curiosity, sumama na rin ako doon sa yung nag-iipon ng kumpol na tao doon. Sumilip ako, ang akala ko tinignan ko, cellphone ang hinawakan. Nung nagtawanan na sila, pagkatapos may mga reaction, yung parang nasa loob ka talaga ng cockfight arena, mga kababayan. Sigawan sila, may tawanan. Yung mga reaksyon na mga ganon, sabi ko, parang iba ito. Because of my curiosity po, nagtanong ako sa isa sa mga doon. Sabi ko, ano yun? Nandun. Nakita ko may cellphone. Kasi, ignorante talaga, mga kababayan. I'm very ignorant. Wala ko dyan. Nagtanong ako doon sa isa. Hindi ko kasi nakita kung laman ng cellphone, basta may hawak na cellphone. Tanong ko. Sabi ko, boss, ano yun? Sir, nanood kami ng sabong. Oh, paano? Sabi niya, iyan ang tinawag na isabong. Okay. So, paano ka susugal? Kasi may mga platform daw na doon ka magbayad. Yung palang e-wallet. Kaya napasama dito, mga kababayan, sa ipagbawal itong batas na isusulong nila, mga kababayan. Sabi ko, mas delikado ito. Tama si Senator J.B. Ejercito, mga kababayan, na mas delikado pala talaga ito o peligro ito na as they use the word, it will creep, gagapang po ito hanggang doon sa loob ng bahay mo, hanggang doon sa kwarto mo. Na pati mga bata, mga kababayan, na natuto coming from outside, sa loob ng bahay na nila pwedeng gawin. Mas masahol ito. Kaya nga po ako nagtataka, mga kababayan, at ito ang itatanong ko po. Sino po ang responsable na tao? Kung opisyal man sa ating gobyerno o kung hindi man, sino po yung linapitan nitong tao na ito na influensyahin itong opisyal sa gobyerno na para sila makakuha po ng permiso o permit? Or kung ano mang tawagin natin ito, franchise ba or kung ano yan, para makagawa sila ng ganito. Ano po? Kasi, mas grabe ito kaysa sa
Pugo eh. Well, kung sabihin mga kababayan na, hindi kasi sa Pugo nakikita talaga may pinapatay doon, may tinotorture doon. Ito kasi wala. Pero hindi po yun. Ang sabi ko, yung Pugo mga kababayan dito sa atin, napasukan ng mga gago. Hindi tanggalin yung mga gago. Hindi po ba? Kakasuhan yun sila. Kung anong gagawin nating legal para doon mga kababayan, we have to do it. Ano po? Tinanggal nga natin ang Pugo. Pinalitan naman ng online na mas grabe pa, mga kababayan. Hindi po ba? Kaya po tayo nagtatanong, sinong responsabling individual na opisyal ng ating gobyerno ang nag-umpisa nito mga kababayan para sila makapag-operate dito sa ating bansa. Kasi nakikita ko, pumap up one time kasi ito sa sa Facebook ko. Pumap up siya. Tapos doon nagsasabong, nakita ko nga mga kababayan. Sabi ko, Tagalog eh. May isa pa nga nakita ko, Bisaya. Mga kababayan, naka-online, ha? Yung sampukan talaga ng dalawang manok, mga kaibigan. Ay, kung mayroon talagang pumayag dito. At bakit ito hindi na hiringan? Naka-online na nga eh. Ano po? Dagdagan, mga kababayan, itong proposal ng ating mga senator, na gawa ng batas na ito. Dagdagan pa nila ng provision o kaya magawa sila ng ibang provision. Ano po? Hahanapin nila yung pinaka-source nito, mga kababayan. Sa konti kong kaalaman, mga kababayan ng batas, crimes committed when there is no law that punishes it, there is no such crime na tatawagin, mga kababayan natin. Yung krimen ginawa mo na wala pang batas na magpapanis po doon. Wala pong batas. Ika nga, ginagamit ito ng mga abogado natin, kahit na mga kababayan sa mga decisions of the court, Supreme Courts, any other courts, na sinasabi, mga kababayan, sa in legal Latin maxim, nolium crimen nollia pena sine lege. Okay? There is no crime when there is no law that punishes it. Ulitin ko po, nolium crimen nollia pena sine lege. Yun. So kung walang batas na nagpapanis po doon, hindi mo pwedeng ibabalik. Because you cannot make a law na may retroactive application eh. That's bawal under sa ating batas, saligang batas. Ang batas natin is always prospective, pabanti po. Exception lamang dito, mga kababayan, sa batas na yan, na pwedeng mag-retroact pa, balik ang kanyang application, mga kababayan, when it favors doon sa accused. Tama po? Yun ang exception, but always prospective. Pabanti po yung batas natin. Alright. So, well, to me, ako I like their moves, mga kaibigan. Ano po? Paano to? Hahanapin yung mga responsabling taong tumulay dito, mga kababayan, sa bakit gawa sila ng mga ganitong klase ng sugal po, gambling. Wala nang pugo natin. Pero mas masahol pa sa pugo, mga kababayan, ang naglipana. Ano po I must use the word naglipana kasi kahit
If I may borrow the word doon sa ginamit nila, na it will creep even into the homes of itong mga tao, mga kababayan, na into nitong uri po ng gambling. Di ba? Ayun po ang ibig ko pong sabihin. So, para sa akin mga kababayan na sige, go. Push. Push na. Ito ang gusto ko mga kaibigan na marinig sa ating mga mambabatas. Hindi po yung halos marinig natin, hahabulin natin si Juan de la Cruz, hahabulin natin ito. Eh kung hindi man, kagaya nung una natin mga kababayang episode, na maganda ang tingin mo, yung bill din po na isusulong ni Congressman Martin Romualdez, pabilisan daw ang galaw ng ating gobyerno, lalong-lalo na doon sa mga paglalagay po ng mga budget at saka para maging transparent. Dapat lamang po, transparent. Ano po? Ang ino-object ko lang naman doon din, mga kababayan, yung pong galawin na yung mga obligated funds at saka yung nakapark, mga kababayan, doon sa unang video natin, doon sa proposed bill din ni Congressman Martin Romualdez, i-object ko yun. Hindi po ako sang-ayon doon sa proposal na yun. Hindi ako sang-ayon. Nagalawin mo yun, yung obligated funds, naka-allot na yun allocated na yun, ibig sabihin doon. Kulang na lang mga kaibigan na malabas yung kasi may mga problema pa yung program o project na doon siya naka-intend. Tapos kukunin mo. At saka yung naka-park. Hindi po ba? I don't subscribe doon sa ideya nung bill din na ginagawa mga kaibigan na gustong gawain ni Congressman Martin Romualdez. But in general, pag titingnan mo mga kababayan, ngayon, ang ilang mga kongresista natin ay nakapokus sila ngayon kung paano i-prepare nila mga kababayan ang kanilang team, ang kanilang grupo, yung the so-called prosecution team ng impeachment complaint mga kababayan. Nakapokus sila doon mag-prepare mga kaibigan dyan. Mas busy sila para ma-pin down nila mga kababayan si Vice President Inday Sara, mga kaibigan natin. Ano po? Walang Pilipino. Walang Pilipino na maniwala na hindi political, mga kababayan, ang purpose ng impeachment na yan. Walang maniwala. Ano po? For your comments, just write down below. At huwag kalimutan i-like and share din po. Ano po? Yung ating episode. Don't forget to subscribe my channel, Broadcasters Viewpoint, mga kaibigan. At huwag din kalimutan i-click ang notification bell para lagi po tayong updated.